Hello, welcome Cancer, Sun, Moon, and Rising. So, ito yung reading para sa'yo. Be sure to check your natal chart, especially your rising sign. And watch mo na rin yung sun sign mo and moon sign mo dahil maaaring magbigay ito ng messages para sa'yo. So, this is for Cancer. Pag-usapan natin yung new moon and full moon ngayong September 2024. Anong maaaring maging effect nito sa'yo? Okay? And by the way, be sure to click the like button, subscribe button kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Pa-comment na lang rin dyan sa back. Kahit heart. Malaking bagay yun sa akin. Ay, nagpapakita ng malaking suporta. At nagaganaan ako mag-reading kung nagko-comment kayo dyan. So, let's start. Cancer, new moon. New moon is about new beginning. New moon is about pagre-release ng something na maaaring yung iba nakakahiya. It might be this is a fresh start na parang pwedeng yung iba kasi hindi pabor or hindi gusto ng iba or maybe hindi siya normal para sa iba or hindi ito yung nakagawian ng pamilya ninyo or whatever. This is a new beginning na might be it has something to do sa kung ano talaga yung gusto mo sa sarili mo. Okay? Ano talaga yung, kumbaga magiging honest ka during this new moon about yourself, what you really want in life. Ano ba talagang gusto mo? Ano ba talagang nagbibigay ng saya sa'yo? Like that. And with the new moon in Virgo, it's happening in your third house. Might be there's something here na pwedeng sisimulan na may kinalaman sa mga kapatid. May kinalaman sa mga kapitbahay, neighbors are also included here. Maybe may kinalaman din ito sa iyong mentalidad or maybe sa mga bagay na gusto mong matutunan. Might be this is the time wherein maiisip mo na ano kaya kung magsimula ako ng something na may kinalaman sa aaralin mo kasi gusto mo talaga tong aralin eh. Ito talaga yung gusto mong malaman. And maybe may skills ka naman regarding dito. Yung iba sa inyo may high chance of making something new sa internet, sa social media. Maybe some of you gusto mong mag-open ng online business, online career, or maybe makuha ng interest mo ang social media during this time. So maybe yung iba matagal ka nang nasa social media, nagti-TikTok pero hindi mo pa na-try mag-live. So maybe this is the time na may isipin mo yan. September 3 nga pala ang simula ng new moon ay ang new moon dito sa Philippines pero doon sa iba depende kung nasaan ka sa mundo, yung iba September 2. But of course, give it 3 days hanggang 1 week itong new moon na ito na kumbaga gagawain itong mga pagbabagong ito sa buhay mo. Especially may kinalaman doon, siblings, communication, social media, technology. If you're planning to buy something like may kinalaman sa technology, pwedeng mangyari yan ngayon. May isipan mo bumili ng cellphone, bagong sasakyan. So, there's this activity na pwedeng may kinalaman doon. New beginnings about that. And, of course, ito nga lang ay nagkakaroon ng opposition with the planet of Saturn, ano? Planet of Saturn, it's happening on your ninth house. So, might be, there's something here na pwedeng nagkakaroon ng, it's having opposition. So, there's a tug of war. Diba? Parang, ano kaya? Gawin ko ba to? Hindi ko gagawin. Gawin ko ba to? Hindi ko gagawin. So, may conflict. No? Dahil might be, yung iba, pwedeng may nagbibigay ng limitasyon sa'yo na pwedeng may kinalaman sa iyong filosofiya. Ano ba yung inaral mo? Maybe yung iba sa inyo, you are graduate, tapos mag-open ka ng business na online business o ano na lang sasabihin sa akin ng mga mga kaklase ko nung araw. Di ba? Parang may ganun. Or maybe it has something to do with your religion, sa mga pinaniniwalaan mo. Or yung iba sa inyo, pwedeng maging conflict yung dahil sa pagta-travel or maybe mga kailangan mong gawin sa buhay mo ngayon na pwedeng may kinalaman sa pag-aaral or pagta-travel or maybe may kinalaman sa religion. So anyway, or mga taong may kinalaman doon.
Okay? So, yun yung nakikita natin kaya ka nagkakaroon ng tug of war dito. Kung bakit hindi mo masimulan ito. But, any activities na pwedeng may kinalaman sa siblings, neighbors, and communication, social media, nakikita natin na pwedeng ngayon siya i-manifest or ngayon magkaroon ng new beginnings regarding dito. And of course, full moon. Pag-usapan naman natin, it's a lunar eclipse by the way. It's happening on September 18. Itong full moon na to is nasa Pisces. It's 25 degree Pisces at ito ay nangyayari sa iyong 9th house. So yung new moon actually it's not just an ending. It's not just closure. Pwede rin siyang new beginning Kasi might be, it's like a shake up para sa'yo. Ano ba talaga yung sa deep inside mo? Kung ano ba talaga yung nararamdaman mo na gusto mo sa buhay mo? And there's a possibility of a new beginning or changes dito sa bagay na ito. And maybe may kinalaman ito sa pagta-travel or may kinalaman nga doon sa maybe sa religion mo or may kinalaman sa higher education. So, might be yung iba sa inyo, there's some kind of changes or ending na gagawain doon. And for what I can see here, especially si Saturn at saka si Neptune, kasalukuyan nagkakaroon din ng retrograde at nandito rin ito sa iyong 9th house. So, might be there's this feeling na itong opportunity ng retrogrades na ito is that it will be magkakaroon ka ng clarity sa kung ano talaga yung long-term goals mo. Ano ba talaga yung mas mahalaga para sa iyo? Ano ba talaga yung mga bagay na gusto mong matutunan? Ano ba talaga yung mga bagay na makakapagpa-improve sa sarili mo, sa relationship mo? Sa sayo, overall, pati sa pera, ganun na rin. Ano ba yung mas magbibigay ng finances para sa'yo? Okay, ito bang something na inaral mo na ang hirap-hirap naman humanap ng trabaho na ito yung tinapos ko, pero some of you ganun. And then, pero yung iba, I'm creative, why not use this creativity? 'Di ba? You are someone na mas nagsishine sa social media. You are someone na nandyan yung sabihin na nating swerte mo pagdating sa mga bagay na hindi mo naman inaral sa school. Like, don't be shy about it. Kasi, oo, hindi ito favorable or hindi gusto or iba ang pananaw ng ibang tao dito. Pero buhay mo yan eh. Diba? Buhay mo yan. Whatever this changes or new beginning na para sa'yo, it's aligning you to your true self, to your path, na kung ano ba talaga yung para sa'yo. Okay? And yung mga talents na yan, especially if it is like inborn talents, like this is something na bata ka palang gusto mo na, maybe ayan ay hindi yan sadya, hindi yan basta talento lang. Maybe yan yung mas nag-a-align sa purpose mo. Yan yung mas magbe-benefit ka ng husto dito. And disregard mo na lang kung ano yung mga sasabihin ng ibang tao because ang mahalaga dito is yung dreams mo. Yun talagang magpapasaya sa'yo. Okay? And, yeah. Some of you changing of religion is possible or might be learning something new. Okay? Maybe language. Yung iba, gusto nakapag-travel ka, gusto mo, nandyan ka na lang rin naman, nagkakaroon pa ng limitasyon kung paano ka makipag-communicate. Why not? Learn itong language ng taong or ng lugar kung nasan ka para mas hindi ka na mabigyan ng limitasyon pagdating sa pakikipag-communicate mo sa mga taong nandyan, with your neighbors, with your surroundings, di ba? It's the right time for you na magkaroon ng bago or new beginning with regards to your mentality, bagong pag-aaral or bagong dapat matutunan. Okay? Thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.